So another thing, by the way, mga kababayan, ito good news ha. Yung Pulveron video, authentication. Did I say authentication, darling? Okay. Hindi. Okay, shortcut yan. So yung Pulveron video, nasa Korte Suprema na. Just to let you know, ito, ano to, kung nakwento namin ni Harry Roque, alam mo naman kami ni Harry Roque, yung nga bells namin, parang kambal, baratatatat, bangag, ngiwi. Baga gumagano kami ni Harry. Harry, you like my hair, darling? I'll see you very soon. Anyway, so yung authentication ng video, hininginan ng Korte Suprema ng Pilipinas. Okay? Kasi 'di ba may nag-file na what do you call it? May nag-file ng disbarment kay Spokesman Roque dahil sa bangag-bangag video. Okay? Dahil sa bangag-bangag video. Etong si Matibag yata ang nag-file sa kanya. So, for disbarment. So, para mas mapasabi ni Spokesman Roque na hindi siya nagsisinungaling na, nilabas ito ni Maharlika at pina-authenticate ito ni Maharlika. Kaya naman, ayun, ni-request ng Korte Suprema ang authentication ng pagsisinghot ni Marcos Jr. So, nandoon na ngayon, na i-forward na yan ni Spokesman Roque sa Supreme Court. 'Di ba? Sabi ko naman sa inyo, yung authentication na yan, kung kinakailangan ng Korte Suprema, ay when it comes to legal procedure, i-forward namin. Which is, I forwarded it already to Harry Roque and then nasa Korte Suprema na. Alright? So, yan ang ating pag-uusapan. Dahil, video authentication. Alright? Oh, and now, umaaray si Bangag sa survey what's it? Okay, umaaray si Bangag. Oh, wow, we're 2 million today, ha? Mga kababayan, si Bangag Jr. ay umaaray sa Publicus Asia na kung saan negative 27 daw siya. So ngayon, parang hindi naman daw negative 27 ang kanyang trust rating. Pero kasi, itong mga syunga na ito, itong mga syungang mga Bangag supporter, kasi ganito yan. I think kahapon inulat natin about sa negative. Teka, wait, nasaan na yung mga negativity ni Bangag? Ay, naku, ewan ko sa'yo, Clara, kung ano pinagagawa mo sa buhay mo. Alright, here we go. Okay? Here we go. Si Alpot, nagpa-giyot-giyot, sa masyusyunda, nagbiga-biga, sa bakolod, may Alpot-Alpot, nagbika-bika, sa masyusyunda, si Alpot, nagbika-bika. Teka, wait, ito. Sabi dito, Publicus Asia nilinaw ang ratings ng performance ni Marcos Jr. o Bangag Jr. Alright? Sinabi ng survey firm na Publicus Asia na ang negative 27% performance rating na kumakalat sa media ay sa social media para kay Bangag Jr. ay hindi tumutukoy sa individual na performance rating niya. Okay? Statistically incorrect at nakakalito ang claim na ito. Ang numerong ito ay hindi tumutukoy sa performance rating ng presidenteng Bangag, bagkus ito ay para sa pangkalahatang performance rating ng kabinet ng administrasyong Bangag. Ngayon, umaapila na hindi naman negative 27 si Bangag na hindi naman yun individual rating, chuchu. Dahil sinabi ng Publicus from December 7 to 10, ipinakita daw na bumaba ang pangkalahatang performance rating ng mga cabinet secretary niya sa 24%, okay? Mula sa 27 down to 24, okay? Mula sa 27 noong nakaraang quarter, sa parehong panahon tumaas ang disapproval, ay wag na natin itong tapusin kasi ito ang paliwanag ni Palangga. Ang cabinet secretaries ni Bangag, sino ba yan? Di ba appointees na yan? Whether hindi yan individual, okay? Kahit anong gawing na reklamo ni Bangag, real hair to, rail hair. Real hair to mga bakla, okay? Ngayon, anong tawag dito? Ang ginagawa nitong mga Bangag na to, umaalma sila dahil nga, syempre, negative naman talaga si Bangag. Negative ang utak niya, negative ang performance. So yun ay nagre-represent sa buong gabinete. Meaning, ang gabinete ni Bangag ay palpak. Meaning, bagsak. Bagsak, negative 27 to the lowest level dahil sa kanilang pagnanakaw sa kabanang bayan, pagsangkot sa kanyang buli na pinasaka ng tubig ng sangdamakmak na buto. Dahil siguro iba-ibang buto, maganon-ganon magapak kay Bangag. Siguro pa nangatol si Bangag, buto pa more. Sabi niya, Liz Satanas, can you call, sino yun? Mr. T, I need his buto. No honey, let's go to San Francisco. Diba? Let's pay 2.3 million pesos for the buto.
So alangan naman, 'di ba? Alangan naman mga kababayan na natataas ang rating ng bangag. After all, since naumupo siya, ang ginawa niya mag-hire, mag-rent ng mga Hollywood performers, Duran Duran, Coldplay, Pussycat Doll Chuchu, si sino yun? Si Vanessa Hudgens, may isang chikading, teka, Bisaya na talaga. Tekas lang ako, di ba? May isang chikading na, bakit Bisaya ako? Ba't yung dila ko ayaw makisama? Ayaw makisama ng dila ko ngayong araw na to. Okay? May isang chikading na nagsakit sa sanga. Ayan na bumabalik na. May isang chikading na nagsakit sa... Ay, damang pala, na chikading. May isang kadamang na nagsakit sa sanga. Nagsatbasa ang isa. Nagkurat-kurat sila. Di ba? Okay. Nag-resign na si Vince Dizon? Hindi ko alam, balita. Bago ba yan? Okay, ba't hindi na kaya ang pressure? But for sure, marami nang Marami nang nakuha yan. So yun na nga, paano hindi babagsak ang ratings ni Bangag o total performance, lahat sila ay magnanakaw. Okay? Lahat mga magnanakaw. Kaya anong expect natin dito? Okay? Is this new? Luma. Okay, luma ito. Okay, I'm not sure kung ano. 19 weeks ago pa to. Okay? So anyway, baka rating yon sa backdoor performance ni Ngagba. Pwede, baka rating niya sa buli. Wait, hindi. Yung rating niya is bagsak talaga. Born 1960s, bago, same, mababaho at burak ang pagkatao ng mga politiko sa Pilipinas, sabi ni Roberta, yeah. Yes. That's true. 1960s, that was before ni Marcos Sr. Mary Ann Patterson, thank you. So ngayon, mga kababayan, okay? Anong expect mo sa panggigipit nitong mga bangag secretaries bangag cabinet secretaries, katulad na lamang ng crush ni Lisa Tanas. Okay, na napanaginipan ko si John Vic, na naginip ako na binibembang ni John Vic. Kanina yung panaginip ko, binibembang ni John Vic si Lisa Tanas. Tapos nagising ako, nasuka-suka nga ako eh. Di ba kasi nakita ko sa panaginip ko, pumasok sa panaginip ko yung layot na susobel si Lisa Tanas. Hindi ka tulad di palaga. Di ba? Layot! Tapos then, nasuka talaga ako sa panaginip ko. Then, John Vic Remulla, nagsiga-siga, ganun ang alpot. Ganun na lang yung sa Luneta, ang kabigaan ni Boying Remulla. Akala mo mayabang, yung mga nagrarally doon, ganun siya. Bigi atay, kung wala ka lang naman back up, duwag ka naman. Ha? Remulla, Bonjing Remulla. Dahil ikaw ang pambato ni Lisa Tanas. Kamukha ko daw ang mukha nun yung talaga si Chucky. Okay? Si Chucky yun, si Castro. So mga kababayan, ang pinupunto natin dito, kung bakit talagang dapat mawala na si Bangag Jr., okay? Parang cosplay si Velma sa Scooby-Doo. Parang kinapanood namin yun ng anak. Ngayon, mga kababayan, kaya naman bagsak-bagsak, kasi nga binagsak na nila Pilipinas. Si Remulla, nasa kabaong na, nakita niyo ba? Nakita na sa kabaong ito kasi Channel 67, kung saan naman ito pinagkukuha. Ikaw talaga, Nelson. Follow nyo nga yan. Si Channel 167. Tsaka si Maui, ang Team Alindog. Okay? O si Rain, hindi siya masyado maging active kasi actually alam ko yun, may project siyang bonggang-bongga sa ikagaganda ng kanyang karera. Wait, where is that? Saan na si Bonjing na sa kabaong? Alam niyo ba, nasa kabaong na siya? Hanapin naman si Marlica. Pahanap niyo nga si Marlica yan. Kasuhan niyang, cosplay na yan. Okay, nasa kabaong. Nakita ko sa kabaong si Boying Remulla. Channel 167. Ito si Channel 167. I-follow nyo nga ito. Ang dami niya mga ebidensyang mga tubig. Nakakatuwa. Okay, wait, where is that? Asan yung kabaong? Ba't nawala? Pakita ko pa naman. Ni-report, Nelson? Wala yung kabaong? Ay, ito. Gusto ko pang sangayon ka bang tuluyan ng namahinga si Walking Dead? Nasa kabaong siya. Hindi, pero lang to. I think this is AI, para siguraduhin lang natin. May disclaimer tayo. AI to. Sabi ng mga tao, sangayon ka bang tuluyan ng mamahinga si Walking Dead? Ayan, ginalagay siya sa kabaong. Sabi naman ni Nelson ng Channel 167, ayan siya, yes na yes. Gusto ko yes na yes or heart. Gusto ko pa maging CJ siya ng Supreme Court. Okay? So kaya talaga mga kababayan, negative 27, negative lahat. Okay? Negative lahat.
ang kanilang ratings. Saka dapat talaga mapatalsik na ang mga adik. Kaya nga, di ba, si Colonel Mungaw na nagsalita kahapon, tinanggal na. Tinanggal na. Lahat ng mga sasalta, gugurgurin or grokokok, gaganunin. So sabi ko nga, kung sabi ni Spoke Sari Roque, meron pa ba na Colonel Mungaw na magsasalta na i-withdraw nila yung suporta nila sa isang adik? Kasi dapat the more the merrier. Tama yon. Na hindi po pwedeng isa lang. Nasaan yung iba? Alam nyo ng adik ang presidente ninyo. Diba? Although nandiyan na ang daming mga naglabasan na nagsasalta laban sa bangabangag, nauna pala si Spoke Sari. Okay? Ito sabi ni Spoke Sari, hayan na, ihahain ko na sa disbarment laban sa akin sa IBP ang authentication ng Pulburon video. Ayan yung post ni Spoke Sari Roque. Okay. Then, desperado ng mga bangag, pati ang babala ko na kailangan matanggal ang bangag bago magkaroon ng malinis na eleksyon ay binabaloktot. Ay ganun talaga, Spokes. Wala nang ibang Colonel Odi Mungaw. Okay? Kaya nga, wala na bang iba? You have to act now. Dapat talagang sanib puwersa kayo na magsalita laban sa bangabangag para makita ng mga tao na kayo ay nanindigan laban sa Pilipino at kayo ay sumumpa, di ba, sa konstitusyon na paglilingkuran ninyo ang ating bayan. Right? So yun dapat ang ginagawa ninyo. Anong ginagawa ng iba? Support, nag-aantay pa kung sino ang mauna o nag-aantay pa ng bayad o nag-aantay pa na, yun ang problema sa Pilipinas eh. Karamihan sa mga general, well, hindi naman karamihan, yung iilan, sige sabihin natin, ay talagang bayad yung kanilang mga kaluluwa. Kahit nakikita na tumatangis, nagdurugo na ang taong bayan sa kahirapan, wala pa rin silang ginagawang mga kilos. Dahil nga, sinasapalan sila ng pera ng bangag at ni Lisa Tanas. Ang dami na natin expose about it since 2023 pa. Yung ginagawa nyo, yung mga deboto na ngayon, na mga nag-alay ng kanilang mga dasal. Sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tingnan mo, may 4 na namatay. Diba? Namatay na umaasa na magkaroon ng pagbabago sa ating bayan. Nagsabi ang mga kaparian na, bumaba na kayo, ganyan-ganyan. Ang mga, di ba, kahapon pinag-usapan natin, pero hindi rin tinutukoy ng mga pare kung sino talaga ang gusto nilang pababain. Well, maaring takot ang mga pare. Well, actually, they're not takot eh. They're selective. Kasi may mga pare na nagsasalta against Dutertes, against Inday Sara, pero, mga kababayan, okay, itong ibang mga pare, nagsasalta na nagtatapangan, bumaba na kayo, pero hindi mapangalanan si Bangag. Hindi natin alam ang gusto niyang pababain. Di ba? Sa dami-dami ng kawatang politiko, you have to be specific. Sino ang pabababain mo o sinong gusto mong bumaba? Definitely, di ba, kung matapang itong mga paring nagsasalita dito sa translasyon na ito, pangalanan nyo na si Bangag. Kasi nga, nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Yan, daming deboto na yan. Di ba? Taon-taon, alam ko may mga panata kayo. Ang tanongin nyo yung mga sarili ninyo. Ako, debotong Katoliko din ako. Okay? Nung bata nga ako, akala ko ang mga pari, sila yung mga santo na walang bahid ng kasalanan. Ang taas ng respeto ko sa pari nung ako'y bata pa kasi katekista ako, nagkakatekisis ako ng bonggang-bongga. Every summertime, nag-aaral kami ng Biblia. Then, may mga pakain na mga binignit, mga langkuga na mga ginataan na sa amin. So, kaya ang iba doon ng mga bata, kasama na rin ako. Naku, Saturday, Friday, merong Bible study, meron naman yung kainan. I mean, seriously speaking, nung bata ako, nag-aaral ako ng Biblia, nakalimutan ko na lang, kaya nga may mga kanta ako, mga nabata ko na naalala ko, di ba? Okay? So, ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng mga bangag, ay ng mga pare, nagiging duwag sila. Kasi maari na sila ay talagang nababayaran ni Lisa Tanas ng mga mali-maletang pera galing sa kaba ng bayan. So hanggang kailan kayo maninindigan? Hanggang kailan kayo magtatago sa maleta o magtatago sa pera ng bayan? Hanggang kailan? So, yung mga deboto, tanungin yung mga sarili ninyo, ha? Wala akong, gusto ko lang kayong paliwanagan. Every year, pumupunta kayo dyan sa Quiapo. Nakipagsiksikan, nagpapahid ng mga pupawis, ng mga ganyan-ganyan, tapos anuhin mo, ganyan-ganyan. Hindi ko ibig sabihin na itigil nyo yung practice ninyo, yung inyong paniniwala. Belief mo yan. And we have to respect ang bawat belief ng tao. Kahit anuman ang iyong relihiyon. Tanungin nyo sarili ninyo. Nag-improve ba buhay nyo? Simula nung bata pa kayo, nandiyan kayo sa Quiapo. Dahil tahimik kayo sa ginagawa ng pagnanakaw ng kaba ng bayan. Hindi pwedeng ganyan. Kung ikaw ay nagdadasal sa Diyos na umaasa na magkaroon ka ng magandang bukas, kasama dapat ang pakikipaglaban mo, ang paninindigan mo, dahil hindi ka yayaman, hindi gaganda ang buhay mo kung meron kang gobyernong adik. Mag-pray ka dyan, magluhod-luhod ka sa Quiapo, Lord, ganyan, ganito, ganyan. Hiniling mo lahat ng grasya sa Diyos na hindi naman kayang ibigay ng Diyos lahat kasi wala kang akto, wala kang ginagawa. So, ang tagal mo ng deboto, then you don't care about the bangag na adik na kawatan?
sasampalin ka pa ng Diyos. Di ba? Na sabi nga, nasa biblical, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi kayo pwedeng lumuhod dyan, makipagsiksikan, yung iba namatay pa, 4 ang namatay, dinuuwi kayo, tapos babalik na naman kayo sa regular programming ng bangag na mga magnanakaw. Di ba? Yes, sabi ni Pia Trinidad, nasa Biblia din na suwayin ang mali. That's true. Mas ayaw, yung mga nagsuway ng mali ng pagiging bangag ni Marcos Jr., katulad ni Colonel Odi Mungao, katulad ni General Pokies, katulad ni Harry Roque, ni lahat na. Di ba? Anong gagawin? Ikukulong, kakasuhan ng administrative para makancel ang mga mga benefits? Tapos kayo dyan, yung dami nyo dyan sa Quiapo, all over the Philippines, yung mga deboto na yan, kung kasama kayo lahat sa paninindigan na tama na, palitan na ang adik na presidente, baka mas mabilis ang wagi natin laban sa mga adik. Huwag kayong umasa na gumanda ang buhay ninyo. Eto lang ako This is ako to. Okay? Kaya hindi nyo ako pwedeng questionin o bashin. Ako to Pwede rin ako i-bash. I don't give a... Okay? Anyway, 16? Ilan na kita ngayon? Grabe ba yung na ngayon? 9 years na? This is really true. 17, 18, 19. Wow, 9 years. 9 years na ako na hindi nagsisimba sa Catholic Church nang natapos ko ang misa hanggang dulo. Okay? Bakit? Dahil in the past, nakita ko yung mga pare, di ba? Kasi nakipaglaban ako sa Noynoy administration. Yung mga pare, sinuportahan yung mga kamalayan. Nawalan ako ng ganang magsimba. Dahil kung makikita ko yung pare, nakita ko yung mga demonyo. Pero hindi naman lahat ng pare demonyo. So I think 2016 o baka 2015, maybe baka 10 years na. Hindi ako nagsisimba. Nang hindi ako nagsisimba, minalas ba ako sa buhay ko? Dahil hindi ka nagsisimba, demonyo ka, ganyan-ganyan. But I pray to God every day. Hindi ako nagsimba. Kasi hanggat hindi ko nakikita ang mga pare, lalo na sa Pilipinas, na nanindigan sa tama, di ba? Hindi nila ako makonvince. I pray to God straight. Di ka? Kahit na nagluluto ako, nagawa ako ng palabok, nakita niyo, pinos ko, nagdadasal ako ng mga bagay, Lord, dapat ganito, ganyan, Lord, dapat demanding si Maharlika. Lord, sana po matanggal na yung mga, Lord, sana po magorgor na si Bonching. Dapat mo, yan ang mga dasal ko. Actually, hindi ako nagdadasal for my personal thing. Di ba? I just work. Then Christmas, New Year, di ba? Kinompleto, nabasa ko yan sa mga reels, kinompleto nyo yung mga prutas. Nangutang pa kayo para kompletohin yung mga 12 prutas. Okay? Ngayon, mga palangga, yung mga prutas na yon, 12 kasi swertehan ka. Hindi ka naman nagsumikap. After ng New Year, humiga ka na naman. Naging batugan ka na naman. Paano papasok sa'yo yung swerte? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Paano kakaawa ng Diyos? Kinompleto mo yung 12 prutas, inutang mo lang yun, hiningi mo lang, tapos naging batugan ka uli. It's the same thing sa pakikipaglaban natin sa Bangag administration, di ba? Na gusto nating mawala si Bangag, pero wala kayong pakialam. Gusto nyo ma-improve ang inyong buhay, ang ekonomiya, magkaroon ng opportunity ang inyong mga anak, then wala kayong gagawin. Ipagdasal nyo lang sa Diyos, sasampalin kayo ng Diyos. Nakita nyo na, di ba, marami na mga lumabas, si Dean Chase, willing, harapin kung kakasuhan siya ni Bangag, na si Bangag ay pinasukan ng buto ang kanyang buli. At si Satanas, yung layot niyang susubels ay nakita din. Kaya nga talagang mass report ang Facebook ni Dean, mass report ang Facebook ni Maharlika. Matagal na nila ako. Kung matiyempuhan talaga ako, gugurgurin ako ng mga yan. To Facebook page ang ginorgor sa atin, di ba? In the past. Magdasal kayo, pero magtrabaho kayo. Hindi kayo kukompleto ng prutas. Yan. Wala akong prutas kasi hindi lahat ng prutas favorite ko. Di ba nakita nyo yan yung dramatization ko? Well, may prutas din ako, ginawa ko lang mga garnishing chuchu-chuchu. Pati hindi kompleto. Kasi iniisip ko, ba't ko kompletuhan yung prutas? Kasi yung ibang prutas hindi ko na makakainin. Mabubulok lang. Sayang ang pera. Di ba? Yun lang yun. So now, mga kababayan, sabi ko nga, itong bangag na ito, wala pa rin, patuloy pa rin ang kanilang korupsyon. Kaya yung korupsyon na niya, ang korupsyon nila ay hindi yan. Hindi yan mapipigil dahil lang kayo ay mayroong translasyon. At the same time, sa pagsabay niyo sa sa inyong mga belief, sa inyong mga paniniwala, sabayan ninyo ang gawa. Okay? Alam mo, 6.7 trillion na nakawin na naman ng mga hayop, tapos tahimik lang kayo. Recently, mga kababayan, yung nahuli na, yung pinakita natin bata, si Chantal Anicochi, na napunta sa Mindoro, na nirecruit ng mga makakaliwang grupo. Okay? I think she's like 23 years old. Ang galing ito, mayroon na pala siyang galing talaga siya sa gobyerno, galing siya kay Bangag.
Here we go. Ito pala siya. Di ba nakita nyo, parang akala nyo ang bait-bait? Kaya sabi ko kagabi, pero feeling ko nagpapanggap-panggap lang. Okay, here. Ayan na. Ayan siya. Ayan siya, yung NPA. Tangin. Grabe, oh. Grabe. That's good. Pero ayan na siya. Di ba nakita niyo pinakita natin kagabi? Okay. Asan na si bakla? Ay, si ano? Ayan siya. Okay, we're here. Oh. Ayan siya. What's your name? Chantal, what's your surname? Okay, hindi ko na yung tatapusin. My point of view dyan, nakita ko grabe. Di ba nakita nyo, nagsasarta siya in 2024. Talagang aktivista siya, rallyista siya. So, American citizen pala siya. So, kung bakit mahina siya doon sa mundo, ako, Chantal, ganyan. Ako kasi nakikita ko yung anak ko sa kanya. Ito yung masakit, na nabibiktima yung mga anak natin. 23 years old yan. 23 or 24. Ang bunso ko, 25. Okay? So, maiintindihan ko na itong mga batang ito, ni-recruit ng mga hayop. Kawawa talaga. Biktima to eh. American citizen, anong gagawin mo sa bundok? Eh, nasa Amerika ka, ang oportunidad ng Amerika to the highest level, tapos pupunta ka sa bundok, 24 years old daw, sabi ni Janelle, pupunta ka sa bundok para mamundok, kung hindi ka na-recruit, na-brainwash ito. Siguro makaka-relate kayo. May mga anak kayo, 18, 19, 20, 21, 22, hanggang 25. Huwag niyong bibitawan yung mga yan. Maniwala kayo sa akin, ganyan ang edad ng anak ko. Huwag niyong bibitawan. Kung binitawan ko yung anak ko, baka naparawara na. Kasi ganun eh. Yung mga batang yan, pag mga sa ganyang edad, they're curious, tapos yung mga kaibigan nila, na-influensyahan sila, di ba? Etong batang itong si Chantal, na sinasabi psych student o psychology graduate, whatever. I don't know kung nasan yung kanyang mga magulang, but mga kababayan, biktima ito ng mga makakaliwang grupo ng mga party list na nagkakaroon ng pondo, pinupondohan, lalo na ngayon sa panahon ni Bangag, para makapag-recruit ng mga bata dyan sa mga universities, not only in the Philippines, kung hindi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bini-brainwash nila. Dahil sinabi ko sa inyo, dumaan din naman tayo lahat sa pagkabata. Ako, na-recruit ako ng League of Filipino Students. Just so happen na ang focus ko ng bata ako, hindi pagrarally. Working student ako, kailangan ako makatapos ng pag-aaral. Kasi, bata pa lang ako, nakikita ko na one day, magiging ganito yung face ko. Diba? Magiging ganito yung alindog ko, diba? So, but seriously speaking, alalayan ninyo yung mga anak ninyo. Huwag yung bibitawan. Kada nagsagot-sagot, matigas ang ulo, huwag kayong magsawa. Okay? Huwag kayong magsawa na gabayan ang inyong mga anak. Kasi kukunin talaga yan ng mga rebelding mga kaliwa. Chantal, you are drinking, tangin naman mo, Diyos psychology, that's why don't you drink tang? Sabi pa no, alam mo, ayoko siyang kondinahin, itong batang ito. Biktima siya ng mga rebelding komunista. Kaya nga ako, alam mo yung Diyon kaya ito, bilang nanay, like yung anak ko, nagta-travel yan. Pero I'm so happy, with my kids, Artie, sa anak ko nga lang nalalaman, Ma'am, hindi mama pala. So, Mom, I'm going to Turks and Caicos. Sabi ng anak ko, Mama, pupunta ako sa Turks and Caicos. Turks and Caicos, saan yan? Di ba? Parang sa kanya ko lang narinig. That was 4 years ago. Mom, pupunta ako sa Turks and Caicos. Ang bansa yan, Palangga, anak? Google ko. Mom, I'm going to Indonesia. Mom, I'm going to ganito. Alam mo gagawin ko? Akin yung hotel mo. Sinong kasama mo? Minsan nagre-resist pa. Mama, malaki na ako. I'm 23, ganyan. I'm 24, I'm 25. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Hindi. Sabihin mo sa akin, kung saan ka, sinong kasama mo, anong hotel. Siyempre, wala. Dati kasi, tawag doon, naka-connect yung kanilang location. Find by iPhone, di ba? Ganyan. Siyempre, pag mga malalaki na yung mga yan, may sarili na silang mundo. Ayaw nilang pinakikialaman sila. So, ang ginagawa ko, mapilit ako. Bahala siya, sabi niya, bungangera ko. At ayaw kong tumigil. Ang importante, alam ko, ligtas siya. Sabi ko, anak, kasi kailangan mo nasa ibang bansa ka. Kasi ganito, kasi ganyan. Baka mamaya may mga bangag dyan. Ganyan. Pero good thing naman, sinasabi ng anak ko, Ma, dito ako sa ganito. Magsisend na dito ako sa ganitong bar, na dito sa ganitong hotel. At least man lang, alam ko kung saan kita hahanapin. Diba? Kaya grateful na rin ako sa mga anak ko. Hindi sila nagkaroon ng barkada na mga nagre-recruit ng mga makakaliwa o mga NPA ideation. Marami yan dito sa LA. Kaya alagaan ninyo ang mga anak ninyo, not only LA, sa Europa. Yan talaga ang gusto ni Joma Sison. Kaya ang pinuno nilang natsugi na para dumami ang mga kabataang lulong sa maling ideolohiya o ideology para what? Para lumaban sa gobyerno.
Okay? Buti sana kung ang gugurgurin nila ay mga bangag. Okay? Maintindihan ko pa eh. Sige, lumaban ka, nag-aklas ka dahil ang gobyerno ni Bangag, nakita mo, 'di ba? Si Bangag talaga ang pinupunterya mo na bumaba na. Eh hindi eh. Kung sisirain mo the whole government ng Pilipinas, eh hindi maganda 'yon. Kasi hindi dapat nagsisira ng gobyerno. Dahil pinapatay nila yung mga AFP na wala namang na ginagawa lang nila yung duty nila. 'Di ba? Yung mga military, 'di ba, na nagre-rescue ng mga batang napariwara dahil sa, mga kaliwang aviation na yan. O, tapos nagbabang-bang-bang-bang. Tapos minsan, tataniman nila ng bomba and everything. Kasi ang purpose ng gobyerno natin, ng AFP dapat, may mga magandang purpose din yan, i-rescue yung mga batang napariwara na yan. Right? So yan yun. So sabi ko nga, buti sana kung si Bangag ang matsyempuhan nila, si Boying Remulla, di ba? Kaso kung matsyempuhan nila, yung mga inosenteng mga sundalo na may mga pamilya na nagtatrabaho lamang para sa bayan. Yun yung malungkot. Buti sana kung nilalaban nila yung mga malalaking buhaya. Hindi naman nila nilalaban ng malaking buhaya. Kasabwat pa nila ang mga malalaking buhaya. Tingin mo nga, si Bangag, si Satanas, di ba? Elbow to elbow kay, dyan sa mga makakaliwang grupo. So yun mga hitad. Now what? Anong gagawin natin? Dahil puro na lang ganito, everyday pinag-uusapan natin. What else? Puro budget, pagdanakaw. Recently, si Alcantara, Yusek Alcantara, ayan, nag-retract ng kanyang sinabi patungkol doon sa kanyang pasabog na pagsabi ng mga sangkot dito sa flood control project na ito. Nasangkot si Romualdez. Oh, lahat na lang ganun. Lahat ng magsasalta, babaliktad. Okay, babaliktad or what? Gugurgurin katulad ni who's that? Yung namatay sa bangin, si Catalina Cabral. Oh, now ano ngayon? May mga bagong ang tawag diyan, board passer, mga lawyers. Anong komento niyo dyan sa mga lawyers na yan? Congratulations. Pero sana wag kayong sumama sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Baka bata pa lang kayo, mga bagito pa lang kayo, ay maging kawatan na kayo sa Kaban ng Bayan. Well, doon pupunta ang iba dyan. Karamihan sa mga yan, pupunta, hindi naman pala karamihan. Ang iba sa kanila ay pupunta sa maruming laro sa gobyerno. Kaya congratulations kayo, may mga anak na bagong lawyer, gabayan nyo na lang na wag magnakaw sa Kaban ng Bayan o wag magtanggap ng mga bribe. Kasi paulit-ulit na lang, susumpa kayo, paglilungkuran ninyo, what do you call it, i-represent ninyo ang Pilipino, yung mga naaapi, pero etsos lang kasi yan eh. Hindi naman talaga yung ibang mga lawyers, wala kang pera, wala ka pa abogado, so what do you expect? Profession nila yan. Wala naman tayong magawa dyan. Wala naman tayong magawa. I'm just saying, na yung mga abogado, pero pag may walang pera, yung mga kliyente nyo, baka naman. Alright? Yung si Renico, lawyer na NP. Lawyer ba yon? Yung itsura nun? I'm not sure with that talaga. Hindi ko alam kung na lawyer pala yung ungas na yon na nagre-recruit nga ng mga batang what? Oh. Si Senator Bato, hindi pa ba lumalabas? Okay. Sabi ni Soto, kay Bato, managot siya sa mga bumoto sa kanya. Walang balak si Tito Soto Miles na pilitin si Bato de la Rosa na pumasok kahit hindi na siya nagpakita sa Senado buhat nang bumalik sa sesyon o ang sesyon noong November 2025. Ayon kay Soto, alam naman niya na umiilag sa problema si De La Rosa kaya hindi niya ito pipilitin sa pagpapakita sa Senado. Hindi ko papakialaman kung papasok sila o hindi. Mahirap naman sitwasyon ko na yon. Alam naman natin na umiilag siya sa problema. Kasi nga papadukot ni Bangag. Papasundin doon kay Pangulong Duterte. 'Di ba? So kaya hindi nagpapakita talaga si Senator Bato, kahit naman din ako magpapakita, papakidnap ako ng mga bangag, di gagawa ako ng paraan para hindi nila ako makidnap. Grabe mga kabalangga, ang mga nangyayari sa bayan natin, dalagita sa bukid noon, 15 years old, natagpuang wala ng julo. Saan tayo pupunta mga kababayan? Saan kayo tutungo sa ganitong klaseng situation? 'Di ba? Salamat sa Maryland walang recruiter, sabi ni QTC. So yung mga anak ninyo talaga alagaan ninyo. Okay?